Napabilib si Mukoda nang makita niya kung paano tinuturuan ni Elrond ang kanyang mga tauhan sa tamang trabaho, at sinabi nitong mas magiging busy sila ngayon dahil conquered na ang dungeon. Dahil sa sobrang pagka-busy, nakalimutan na ni Elrond si Mukoda. Dumating naman si Ugor para sunduin si Elrond matapos nitong tumakas sa mga dapat niyang gawin. Nagpalusot pa si Elrond pero hindi ito umubra kaya agad siyang hinila ni Ugor palabas. Nagpasalamat si Ugor kay Mukoda dahil mas lalo pang umuunlad ang kanilang guild at nais niyang pag-usapan ang mga items na natanggap nila mula kay Mukoda. Pagbukas ni Mukoda ng bag, nagulat siya dahil puno ito ng iba't ibang gems. Maging si Fel ay nagsabi na ngayon lang siya nakakita ng bag na may laman sa loob. Idinagdag naman ni Elrond na rare ito, kahit siya ay hindi pa nakakakita nito, at kilala ang mga dungeon gems sa mataas na quality at high demand. Sinabi rin niya kay Mukoda na hindi nila kayang bilhin ang lahat ng iyon. Ayon kay Ugor, nag-request ang Merchant Guild ng direct trade kay Mukoda. Naalala naman ni Mukoda na hindi ka nais-nais ang direktang pakikipag-trade sa guild. Ipinaliwanag ni Ugor na ginagawa nila ito para maprotektahan ang adventurers laban sa husay ng mga merchants sa pangungumbinsi. Naintindihan naman ito ni Mukoda at pumayag siya, lalo na't hindi naman siya interesado sa mga gems. Naitanong ni Ugor kung gaano kahusay si Mukoda sa pag-value ng items, bilang kabilang din siya sa Merchant Guild. Aminado si Mukoda na wala pa siyang experience dito. Dahil doon, binalaan siya ni Elrond na mag-ingat sa pakikipag-trade at baka maisahan siya ng mga merchants. Para maiwasan iyon, sasamahan sila ni Ugor sa Merchant Guild. Pero habang paalis na sana sila, nakaramdam ng gutom ang tatlong familiar. Kaya sinabi ni Mukoda kay Ugor na kakain muna sila bago pumunta. Pumayag naman si Ugor at sinabing magkita na lang sila after 2 hours. Dahil sa maikling oras, nagpasya si Mukoda na bumili na lang ng kanilang makakain. Habang naglalakad sila, naamoy ni Fel ang iniihaw na karne, kaya agad nila itong pinuntahan. Nagulat ang tindero sa presensya ng mga familiar, kaya mabilis na ipinaliwanag ni Mukoda na siya ang may-ari ng mga ito. Hindi maiwasan ng tatlo ang matulala sa iniihaw na karne, kaya napagdesisyonan nilang iyon na ang magiging lunch nila. Umorder si Mukoda ng 76 skewers, bagay na ikinagulat ng tindero dahil sa dami. Inabot muna nito ang mga unang naluto para makakain na sila habang niluluto pa ang iba. Agad itong kinain ni Fel at tuwang-tuwa sa horn rabbit meat. Si Dor naman ay nagsabi na kahit medyo matigas at asin lang ang timpla, masarap pa rin. Si Sui ay nasiyahan din kahit mas gusto pa rin niya ang luto ni Mukoda. Kumain na rin si Mukoda at napansin niyang iba talaga ang sarap ng karne kapag iniihaw. Napaisip tuloy siya na magluto sana ng barbecue, pero wala siyang barbecue grill at maging sa online grocery ay wala ring nabebentang ganoon. Napatingin siya kay Sui at naisip na baka kaya nitong gumawa, pero kailangan niya munang ipakita kay Sui ang actual na itsura bago niya ipagawa. Nagpakilala ang guildmaster ng Merchant Guild na si Adriano at inimbitahan sila na pumasok. Ipinakilala rin ang appraiser na si Ruslan. Inilabas na nila ang mga gems at agad itong sinuri ni Ruslan. Hindi siya makapaniwala dahil nasa pinakamataas na kalidad ang mga ito. Ipinakita rin ni Ugor ang Imperial Topaz na ikinagulat lalo ng appraiser. Binanggit nitong nagbibigay ito ng swerte at napakabihira, kaya hindi makapaniwala sina Adriano at Ruslan na nakakita sila ng ganitong kataas na kalibre. Tinangka na nilang presyuhan ang lahat ng gems sa 7,460 gold coins. Ngunit matapos suriin ni Ugor, sinabi niyang mali ang pricing nila, lalo na para sa Imperial Topaz na sobrang rare at kilala pa bilang Phantom Gem, at maging ang malalaking dungeon diamonds na halos magkakapareho ang laki ay masyadong mababa ang alok na halaga. Nagkatinginan sina Adriano at Ruslan at agad nilang binago ang presyo. Umabot na ito ngayon sa 9,480 gold coins. Sinang-ayunan ito ni Ugor, habang si Mukoda naman ay labis na humanga sa husay ni Ugor sa pag-appraise at pakikipagnegosasyon. Pagbalik nila sa Adventurers Guild, tinanong agad ni Elrond si Mukoda kung dala ba niya ang kanyang guild card. Pagkaabot nito, agad itong pinalitan ni Elrond ng gold card, at ipinaalam na na-promote na siya bilang A-rank dahil sa pag-conquer niya ng Dolan Dungeon. Nagulat si Mukoda at sinabi niyang masyado pang maaga para maging A-rank siya. Tinanong naman siya ni Elrond kung sigurado ba siya dahil napakaraming benefits ang kasama nito,
gaya ng 10 free meal tickets sa Guild Restaurant, in discounts, at higit sa lahat, wala nang limitasyon sa pagtanggap niya ng quests bilang adventurer. Nang marinig ito ni Fel, agad niyang hinikayat si Mukoda na tanggapin ang promotion. Kaya wala nang nagawa si Mukoda kundi tanggapin ang pagiging A-rank adventurer niya. Para sa kanilang hapunan, nagpasya si Mukoda na magluto ng paborito ng lahat, ang karne. Inilabas niya ang giniling na karne at sinabi na ang kakainin nila ngayon ay meatloaf na puno ng ground meat. Habang pinapalambot niya ang breadcrumbs sa gatas, pinino naman niya ang sibuyas. Tinunaw niya ang butter, ginisa ang sibuyas, at saka dinagdag ang mixed vegetables bago ipagpatuloy ang paggisa. Pagkatapos, pinagsama niya sa isang bowl ang giniling, milk-softened breadcrumbs, ginisang gulay, itlog, asin, pepper, at nutmeg. Minasa niya itong mabuti hanggang maging malagkit ang mixture. Tinakpan niya ang ilalim ng baking pan ng bacon, inilagay ang meatloaf mixture, naglagay ng quail eggs sa gitna, saka muling tinakpan ng meatloaf. Pagkatapos ay inilagay na ito sa oven para maluto. Nang maluto na ito, gumawa si Mukoda ng sauce. Kinuha niya ang meat juice mula sa baking pan at inilagay sa pan, saka dinagdagan ng butter, ketchup, tuna sauce, at red wine. Nang kumulo na ang sauce, hinati niya ng makakapal ang meatloaf at nilagyan ng sauce sa ibabaw. Handa na ang kanilang bloody horn bull and orc meatloaf. Tuwang-tuwa ang tatlong familiar at sinabi pang mukhang sobrang sarap nito. Pinuri ni Fel ang sauce na bumabalot sa itlog at karne. Si Dol naman ay natuwa dahil patuloy na lumalabas ang meat juices habang ninunguyan niya ito, habang si Sui ay gustong-gusto ang kombinasyon ng itlog at karne. Kumain na rin si Mukoda at natuwa siya sa sarap ng sariling luto. Naisip ni Mukoda na pasalamatan si Ugor sa lahat ng tulong na ibinigay nito, kaya bumili siya sa kanyang online grocery ng iba't ibang matatamis na pagkain para pagsaluhan ng pamilya ni Ugor at sigurado siyang magugustuhan nila ito. Kasabay nito, ipinakita ang mga god na patuloy na nanonood kay Mukoda, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbibigay ng offerings. Dahil dito, naisip ni Hephaestus na kailangan pa nilang mag-research tungkol sa mundo ni Mukoda para makapagbigay siya ng bagong skill, at sinang-ayunan ito ng iba pang 4 na god. Kinabukasan, ibinigay na ni Mukoda kay Ugor ang mga matatamis na pagkain bilang pasasalamat. Tinanggap ito ni Ugor at sinabing tiyak na magugustuhan ito ng kanyang pamilya. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.